tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon muli na makapag-aral ng kanyang mga salita. Isang kagalakan po na kayo makasama po namin ngayong umaga. Sama-sama po nating pagsaluhan ang salita ng ating Panginoon. Happy Sabbath po to everyone. Kung saan man tayong dako ng mundo, manatili lang po tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Sama-sama po tayo dito sa Hope and Love na pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay Sabado o Sabat. Okay? Tawagan po natin ang ating mga kasama. Siyempre, hindi tayo maaaring nag-iisa lamang. Siyempre, may kasama tayo. Yan, nandiyan si Brother Jopet. Good morning, Brother Jopet. Batiin mo ang ating mga viewers ng magandang umaga. Ayan, isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po na tagapagsubaybay ng ating pong programang Hope and Love. Nawa po ay tune in lang po kayo, no? At napaganda po ng ating pong topic ngayong umaga. Ito po ay muling paalala naman sa atin. Siyempre, Brother Joseph, gusto ko lang pong batiin ang ating pong mga kaibigan na patuloy na sumasama sa atin, no? Yung ating pong mga kaibigan, sila Brother JM,
at ang Ascend Family, ang 1,000 EUP Student Visionary, ang aking small group. Happy Sabat po sa inyong lahat. Ganun din po yung aking po mga pamilya dyan sa Palawan. No? Nawa po ipatuloy kayo mag-ingat. So yun lang, Brother Joseph, and happy Sabat din sa iyo. Yan. Salamat, Jopet, sa presensya na makasama ka namin ngayong araw ng Sabado, paglilingkod sa Hope and Love. Narito po ang ating isa pang kasama, isang kabataan po, si Kate Honorio. Yan. Good morning, Kate. Bati mo ating mga viewers ngayong umaga. Ayan, good morning po sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga viewers. Sa inyo rin po, Brother Joseph at Brother Joffet. Talaga namang pareho yata po kayo nakaitim ah. Wow, nag-usap yata kayong dalawa. So yun, purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang araw ng Sabat na ito na Kanya po ipinagkaloob sa atin. At nawa, mag-enjoy po tayo sa pag-aaral na ito at ma-bless po tayong lahat. Thank you po at happy Sabat po sa ating lahat. Yan, salamat Kate na nakasama ka namin ngayong umaga. Yan, na-miss ka namin, Kate. Yan. At ganun pa man, meron din tayong kasama si Ma'am Lina. Yan. Ma'am Lina, good morning sa iyo, Ma'am Lina. Ayaw magbukas agad yung camera ko. Ayan. Good morning po ulit sa ating lahat and happy Sabat. Happy Sabat din mga anak ko. Ako yung nanay niyo. Thank you. Yan. Thank you so much, Ma'am Lina, na makasama ka namin ngayong umaga sa pagkakataon na patuloy tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, hindi kompleto ang umaga pag wala tayong speaker. Yan. Isang kabataan din ang ating speaker. Yan. Yan po si Sister Faith Martus. Mati ka, Sister Faith, sa ating mga kaibigan. So, blessed happy Sabbath po sa ating lahat at good morning din po. So, kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo dito sa morning devotional at ayun lamang po at blessed happy Sabbath po ulit sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat nagpadala po siya ng isang kabataan upang manguna sa atin ngayong umaga sa morning devotional. Tayo po ay pangungunahan na po ng isang panalangin ni Sister Kate Honorio sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Amang banal, pangyarihan po sa lahat. Siya po aming tagapagbigay, na aming pong taga-suporta, tumutulong po sa amin, at walang sawa pong gumagabay sa amin. Nakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami na muli ay pinagkaloob niyo po ang panibagong buhay, ang panibagong umaga na ito na kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Panginoon, lahat nawa po ng aming maririnig sa umagang ito ay maging gabay namin at tumatak po ito sa aming mga puso at isipan at marami pa sana po ang maabot ng programang ito upang marami pa po ang makakilala sa inyo. Gabayan niyo po nawa ang aming mga sasabihin sa umagang ito, lalo na po ang aming tagapagsalita. Puspusin niyo po siya ng banal na Espiritu upang malinaw niya pong maipahayag ang inyong mensahe na nais niyo pong iparating. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, simula po sa aming mga taga-subaybay hanggang po sa bumubuo ng Hope and Love. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat po ng ito ay nilalapit namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po ang isang kagalakan. Ang akin pong ipakilala sa inyo ang atin pong tagapagsalita ngayong umaga. Siya po ay isang kabataan na nagmula po sa Lian, Batangas. At ang kanyang pong mga magulang ay isa pong literature evangelist. Kaya ang kabataang ito na pinili at tinawag ng ating pong Panginoon upang siya po magdala ng mensahe sa umaga pong ito ay isa sa mga masigasig na kabataan. Siya po ay iway leader ng kanila pong iglesia. Sa kanya pong murang edad, siya po ay willing na magpagamit sa gawain ng ating pong Panginoon. Siya po ay aking kasama sa Hope and Love to be like Jesus, ang aking pong co-host. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay nais ko pong ipakilala sa inyo kundi si Sister Faith Martos. So yan, so ako po yung nagagalak na maging isang speaker niyo po dito po. Para po sa ating umaga, ang ating pong title ng ating pong pag-aaralan ay may pinamagatan pong ang hanay ng mga tinobos. Pero bago po tayo magsimula, ay tayo muna po ay panandali ang manalangin. Let's pray. Ama na ikaw dakila, makapangyarihan sa lahat. Ang kagalakan at kadakilaan ay sumainyo sa araw na ito. Ama, tulungan kami bilang isang mahina at isang makasalanan. Tulungan kami intindihin ito. Pag-aaralan namin. Ibuhos sa amin ang inyong Holy Spirit na siyang gagawa sa aming puso at isipan. At itong pag-aaralan namin ang siyang tumatak sa amin. At itong pag-aaralan po namin ang siyang magbigay sa amin ng strong foundation ng aming pananampalataya sa bawat isa sa amin. Ang magpagkaingatan kami, ang inyong holy angels, ang siyang gumbay at ang mag-ingat sa amin. Ito lamang po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang hanay ng mga tinobos. So, ang ating pong memory verse ay matatagpuan po sa Apokalipsis 20 verse 11 at sabi po dito, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. Apokalipsis 20 verse 11. Sa katapusan ng 1,000 taon ay muling manaog si Kristo sa lupa. Sasama sa kanya ang buong hukbo ng mga natubos. At aabayan siya ng mga anghel. Sa panahon niya, taglay ang kilabot na kadakilaan ay pababagunin niya ang mga patay na makasalanan upang tanggapin ang kanilang kawakasan. Ang makasalanan na isang malaking hukbo na di mabilang na gaya ng buhangin sa dagat ay magsisilabas. Anong mga kaibahan nila sa mga nagsisibangon sa unang pagkabuhay na magmuli? Ang mga matuwid ay nadaramtan ng walang maliw na kabataan at kagandahan. Ang mga masama ay nagtaglay ng bakas ng sakit at kamatayan. Pagbabaga ng bagong Jerusalem mula sa langit sa nakakasilaw na kalinawagan ay lalapag ito sa dakong dinalisay at hinandang talaga sa kanya. At si Kristo, pati ng kanyang bayan at mga anghel ay papasok sa banal na lungsod. Pagkikita muli si Kristo sa kanyang mga kaaway. Sa itaas ng bayan, sa ibabaw ng isang patibayang pinakintab na ginto ay may isang tronong mataas at matayog. Sa tronong ito'y nakaupo ang anak ng Diyos. At sa palibot niya'y ang mga kampon ng kanyang kaharian. Ang kapangyarihan at kadakilaan ni Kristo ay hindi mailarawan na pangungusap, ni maiguhit man ng panitik. Ang kaluwalhatian ng walang hanggang Ama ay lumulukob sa kanyang anak. Ang kaniningan ng kanyang kaluluwa ay pumupuno sa lungsod ng Diyos at kumakalat sa kabila ng mga pintuan at pinupuno ang buong lupa ng luningning.
sa pinakamalapit na trono ay doroon, iyong una ay naging masipag sa gawain ni Satanas sapagkat tulad sa isang dupong na naagaw sa apoy, ay nagsisunod sila sa kanilang tagapagligtas na may mataos at maningas na pagtatapat. Kasunod na mga ito'y doroon na mas iyong mga nagpasakdal sa mga kalikasang Kristiyano sa kalagitnaan ng kasinungalingan at kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Mga taong gumalang sa kautusan ng Diyos, bagaman ipinahayag ng buong sangkristyanuhan ang mga ito'y walang kabuluhan. Ang isa kabuluhan at doroon din naman ang mga angaw-angaw ng lahat ng mga panahon na pawang naging martir dahil sa kanilang pananampalataya. At sa dakong roon ay matatanawan ang isang lubhang karamihang di mabilang na sino man na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan ng Diyos at sa harapan ng Kordero na daramtan na mapuputing damit ay may mga palma sa kanilang mga kamay. Apokalipsis 7 verse 9. Natanggap na ang kanilang pakikipaglaban. Natamunan nila ang tagumpay. Tinakbo nila ang takbuhin at nakamtan ang gantimpala. Ang sangga ng palma na nasa kanilang mga kamay ay sigisag ng kanilang tagumpay at ang maputing damit ay isang tanda na walang dungis na katuwiran ni Kristo na ngayon ay nasa kanila. So, ayan po. Ang hanay ng mga tinubos or the ranks of the redeemed. Ano po? So, napakaganda po ng ating pinag-aralan po para sa umagang ito. So ito po, pinag-aralan po natin sa umagang ito ay ito po yung ano ba yung susunod ng millennium? Ano ba yung susunod na events after ng millennium? Ano po? No, ng isang 1,000 taong na bakasyon sa langit. Ano po? So, at ito pong pinag-aaralan natin ay ito po yung sinasabing the judgment or ito po yung talagang the last judgment ng Panginoon, ano po, na ibibigay, na ipaparanas ng Panginoon sa kanila. At makikita po natin dito sa ating pinag-aralan yung kadakilaan ng Panginoon, ano po, at makikita po natin dito yung kanyang katuwiran at yung kanyang kapangyarihan at maganda po dun sa kanyang kapangyarihan ng Panginoon ay tapat yung kanyang kapangyarihan, ano po, pantay po yung kapangyarihan niya. Ano po? At dito po makikita natin na yung sa character ng Panginoon ay unselfish po talaga siya. Na kahit makikita natin na kahit nagkasala po tayo bilang isang tao, narito po siya bilang inaabot or binibigay po sa atin yung free gift ng salvation, ano po, na makikita po natin dito yung regalo niya sa atin, yung promise niya sa atin, na kung tayo'y magtatapat sa Panginoon ay maaari nating makamtan yung free gift or yung salvation sa ating bawat isa, ano po, at maaari po nating maranasan yun kung tayo po'y tatanggapin po natin si Kristo at tayo po'y magtatapat sa Kanya, ano po. At once na tinanggap po natin si Kristo sa ating mga buhay, ay mararanasan po natin yung millennium, at pagkatapos ng millennium, ay doon na po papasok yung internal life, ano po, na walang hanggang katapusan ng buhay natin, ano po. Na ang maganda po din sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano or mga tapat kay Kristo, ano po, tayo po ay sa ating walang hanggang buhay or sa eternal life natin ay
hindi na po tayo makakaranas ng kalungkutan or anumang masasakit na pangyayari na ating naranasan dito sa ating buhay. Ano po? Kaya isang napakagandang alok po sa atin ng Panginoon na ibinibigay niya po sa atin na tayo po ini-invite ng Panginoon na gusto niya tayo po lahat ay makasama doon. Ano po? Doon sa hanay ng mga tinubos. Ano po? Na dito po ay ini-invite tayo sa pang-araw-araw ng Panginoon na tayo ay umabay sa kanyang tabi. Ano po? In the future, sa kanyang ikalawang pagdating na dito po na gusto niya makamtan din po natin yung robe of righteousness, ano po, yung robe ng kadakilaan or yung robe ng purity, ano po, na dito po sa pagsuot natin ay ang kakamtan po natin ay isang kadakilaan at um, um, at makakamtan po natin dito yung righteousness ng Panginoon at makakamtan din po natin dito yung walang hanggang buhay. Ayun lamang po at ibinibigay ko na po ang pagkakataon sa ating mga host. Yan, salamat Faith sa iyong magandang mensahe na ibinigay ngayong umaga. Tunay nga na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng mga pagkakataon na makasama siya. Yan. Nako na po tayo sa ating mga reflection ngayong umaga. Yan. Sino kaya mauuna? Yan. Jopet, anong reflection mo dito? Ayan, so isang mapagpalang umaga pong muli. Napaganda po mga kapatid, mga kaibigan ng atin pong talakayan ngayong umaga. It is a reminder for us na naman po, no? Na ang sabi po rito mga kapatid, nais ko pong i-highlight lang yung nag-quote sa akin po ng attention, no? Na ang sabi rito, ang sabi po rito, sa katapusan ng 1,000 taon ay muling mananaog si Kristo sa lupa, sasama sa kanya ang buong hukbo ng mga natubos. So ibig sabihin, after 1,000 years, ay muli pong babalik si Kristo. Kasama po yung mga hukbo, yung bayan na kanya pong tinubos. At ang sabi roon ay ito po yung tanging taglay na kakilabot na mangyayari po mga kapatid, mga kaibigan. Yung ano po, yung kanya pong muling bubuhayin yung mga patay na makasalanan upang tanggapin nila ang kawakasan. Parang napakalungkot isipin, yung tipong binuhay ka na nga, tapos papatayin ka ulit. Di ba? Napakahirap mga kapatid, napakahirap ng kalagayan ng mga masasama. So that's why, sa ating pong kapanahonan mga kapatid, ay may dalawang uri lang po na maaari po nating pagpilian. Kung tayo po ba ay magiging makabilang doon sa righteous, or kung tayo po ay kabilang doon sa wicked mga kapatid. Nawa, sa ating pong pinag-aralan ngayong umaga, ay ating pong sikapin na tayo pong lahat ay makasama doon sa righteous na kasama ng ating pong Panginoon. No, ang sabi roon ang sabi roon pagbaba ng bagong Jerusalem. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay kasama ng ating pong Panginoon sa pagbaba ng bagong Jerusalem. At hindi po tayo kasama doon sa mga makasalanan na kanya pong bubuhayin at kanya pong papatayin ulit. So yun lang, Brother Joseph, ang aking reflection. Napaganda ng ating pong devotional. Yan. Salamat, Jopet, sa iyong reflection. Napakaganda din ng reflection mo. At purihin natin ang ating Panginoon diyan. Bigyan po natin ng pagkakataon na makapagbigay po ng reflection si Ma'am Lina. Okay. Salamat, Faith, for this message, and thanks God for another reminders about what isa sa atin. At tayo ay lahat, alam ko lahat tayo ay nasasabik para makita, maranasan, makasama, makita ng mukha ng ating tagapagligtas. Kaya nga dito ay sinasaysay. Ano ba yung mangyayari? Ano mangyayari sa atin bilang mga natubos? O sabi ay makikita natin ang isang
isang trono na nakaupo doon sa kanyang kaluwalhatian ang ating tagapagligtas at mapupuspos ng kagalakan ang lahat ng mga tinubos. Kaya nga po, pag ito ay aking naiisip, tunay na ako yung nangingilabot kasi kung dito talaga sa mundo ay puro mga kasakitan, maraming mga paghihirap, maraming mga nagkakasakit, pagka at yung mga may sakit, makikita mo diyan, ang kalimitan diyan mga depressed. Pero kapag tayong mga mananampalataya, yung mga nagkasakit, okay lang. Kasi meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa na kahit mamatay sa sanlibutan ito, mayroon namang eternal life. Na yun ang ating tinatalakay ngayon. No? Mayroon tayong eternal life. Kasi alam natin, itong sanlibutan, punong-puno to ng kasalanan eh. At ang lahat ng mga kasakitan, ng mga lahat ng mga nangyayari, yung ating mga sufferings because of kasalanan, because of sin. So, ayun nga, laging sinasabi sa atin, pinapaalalahanan tayo na kahit din sa ating Sabbath school lesson ay ang sabi ni Moses before is yung sa Deuteronomy na paulit-ulit pinapaalalahanan ang lahat ng mga tao. At ngayon sa kapanahunan natin ay paulit-ulit pa rin hanggang sa ngayon na tayo ay pinapaalalahanan sa lahat ng mga bagay na ito na tayo ay tumingin sa ating tagapagligtas at kailangan tayo ay masumpungang sabi ay walang kasalanan, blameless. Dapat tayo ay talagang tumutok sa kanya. Ayan, lagi kong sinasabi ito parang lingwahe ko na wag na kayong tumingin sa kaliwa, wag na kayong tumingin sa kanan. Kasama ako syempre. Wag na tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan. Tayo ay magtutok at maghintay sa ating tagapagligtas. Salamat. Salamat ma'am sa napakagandang reflection at encouragement at inspiration na aming narinig ngayong umaga. Ngayon, dako naman tayo kay Kate sa kanyang reflection. Ayan. So, happy Sabbath po muli sa ating lahat at talaga namang napakaganda po ng ating narinig na mensahe. Salamat po sa inyo, Sister Faith, sa isang magandang mensahe, no? Ang hanay ng mga tinubos. No, ang maganda po dito mga kapatid, may inihanda po ang Panginoon no para sa kanyang mga anak na naging tapat. Tapos isa pa maganda, dito sa mundo po natin na puno ng kasalanan, na alam naman po natin na maraming pagsubok, maraming pagdurusa, maraming mga kalungkutan. Ito pong lahat ay may katapusan. Sabi nga, kapag may problema po tayo, ay matuwa tayo sapagkat ang Diyos ay ninanais pa na magtumibay pa tayo at lumapit po sa Kanya. Yan, naalala ko tuloy si Sister Weng. So, may pag-asa po tayo. Sapagkat babalik po ang ating Panginoon para sa atin at i-judge na tayo according to our works, no? At ang maganda nga po dito ay kung magtatapat tayo sa Panginoon ay maaari po nating matanggap yung buhay na walang hanggan. Doon sa langit na inaasam-asam po nating lahat. Doon sa langit na wala nang problema, wala nang kalungkutan, hindi na po tayong lahat masasaktan. At itong pag-asa po na ito ay sa Panginoon lang natin makakamtan. Kaya napakahalaga po ng pagkilala po natin sa Kanya. So yun nga, dalawa lang naman yung choice natin, At yung karapat-dapat na pipiliin po natin sa araw-araw ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya nawa po hanggang sa dulo ay magtumibay tayo at makasama natin ang Panginoon. Yun lang po. Thank you po. Salamat, Kate, sa iyong magandang reflection. Magtiwala at sa Panginoon lang tayo dapat. Yan. Sa akin naman, reflection ditong nakita na yung hanay, dapat nakahanay tayo sa katwiran ng ating Panginoon. Nakapila tayo. Naalala niyo po ba kung saan kayo nakapila? Naalala ko, yung ako'y kuha ng pagkain, saka pipila yan.
Kailangan mo talaga munang pumila para hindi ka nauuna basta-basta kasi papagalitan ka pag nauna ka. Pag gutom na ako, titiisin ko talaga yon sapagkat hindi mahirap na unahan mo yung iba sa ibang pila, di ba? Ganun sa buhay natin, ang sabi po dito sa talatang sauluhin po natin ay yung nakita ko ang isang malaking trono, puti, at ang nakupuro ang lupa, at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at wala nang natagpuan lugar para sa kanila. Ito po ay part na pinipresenta ng ating Panginoon na yung mga yung mga hindi tumanggap sa ating Panginoon ng kaligtasan ay ipinapahiya ng ating Panginoon. Wala silang makukuha sa ating Panginoon na tinatawag na sa iba ay kayamanan ba yun? Mga tinatawag na yung gantimpala sapagkat wala silang naiambag sa ating Panginoon. Ang tanging naiambag lang natin mga kaibigan, mga kapatid, yung ating buhay. Ibigay natin sa Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya. Bakit sinabi ng ating Panginoon na ibigay natin ang buhay natin sa Kanya? Kasi tayo ay selfish. Pag hindi natin ibinigay ang ating sarili sa Kanya, kasi Kanya yan eh. Yung buhay na yan eh. Di ba, nilalang tayo ng ating Panginoon, pero yung nagkasala ang Panginoon, nasabi agad ng ating Panginoon, ibigay mo anak yung agad yung buhay mo sa akin, sapagkat may katiyakan yung buhay mo, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. No, offer agad ng alam mo yung offer ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Na nagtataka yung iba, bakit ko ibibigay yung aking buhay sa Panginoon, di ba? Ay ako pa naman ay malakas pa naman. Wala pa naman akong sakit. Every day ng ating buhay ay sinasabi ng Panginoon, sabi ni Sister Faith, na araw-araw natin ibigay sa Kanya ang ating buhay. Sapagkat mo, nakalagay dito na ang ating Panginoon ay hinuhukuman tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Diba? Binabantayan niya yung ating mga ginagawa at nililista niya. Yan. At pag nakaka-score yung kaaway, may naglilista rin yung Satanas eh. Akin to. Naglilista din, di ba? Alam, mayroon ba kayong mga tagalista sa school? Naalala ko, tagalista ng maingay, no? Hindi ako napapalista minsan pag ako'y tumahimik pag ako'y nakauobla at tumahimik. Hindi ako nalilista. Pero pag ikaw ay maingay talaga, pero kadalasan talaga, marami ako, nililista ako. Ang ingay eh. Kaya, di ba? Kita natin, bagamat ganun, ay nabubura pa rin pag tumahimik ka. Pag tumahimik ka. Diba? Ngayon, sa second part naman ng ating pinag-aaralan dito sa bandang dulo, bago na matapos, ay makita natin dito yung ipinakita ng ating Panginoon yung galit niya sa ating kaaway, Satanas, at pinapresenta niya na ang kaaway ay wala talagang makukuha sa hanay ng ating Panginoon. Di ba? Amen? Wala siyang makukuha, wala siyang makukuha sapagkat nakuha niya na. Siya ay ma-pride na. Ibig sabihin, nakuha niya na ang kayabangan, kung ano-ano pinagagawa sa ating mga tao. Anghel lang siya, pero gusto niya tayong makuha sa ating Panginoon. At tayo mga Kristiyano, natatanaw na natin yung kaligtasan. Kuhanin na natin yung kaligtasan. Yan, natin yung Panginoon, inaalok niya na. Sapagkat dadating ang time na tayo ay wala ng kalungkutan, wala ng kapigatian. Doon na tayo sa langit mamumuhay ng forever. Sinasabi nga ng iba ay, forever? Di ba? Walang forever, merong forever sa ating Panginoon. Yan. Pag may selfish tayo, may pride tayo, wala talaga. Forever. Yan. Balik ko na ang pagkakataon muli para sa concluding part kay Faith. So yan, dito po sa Revelation, dito po sa Revelation 20 verse 6, sabi po dito, gusto kong basahin, blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So, blessed po, blessed po, yung mga taong yung mga kasama doon sa first resurrection, or sila po yung mga hanay or hukbo na makasama ng Panginoon magpakailan pa man. At kung titignan po natin, ang buhay po na at
once na nakamtan po natin yung salvation, forever po tayong may buhay. Wala pong katapusan yun. Pag sinabi walang hanggan, wala pong hangganan, walang katapusan. Ano po? Kung ang ating pong buhay dito sa mundo ay may katapusan, sa langit po ay wala. Kung iisipin natin, ano kaya magiging buhay natin sa langit once na ano yung magiging buhay natin dahil forever daw tayong mabubuhay. Then naisip ko, then na-curious ako, ano pa yung magiging buhay natin? Ano yung magiging buhay natin bilang isang tapat or nagtatapat kay Kristo. Then nabasa ko po sa book ng Beyond the Imagination na lilibutin po natin. Lilibutin natin yung buong kalawakan or yung galaxy or yung universe. At kung titignan po natin, based po sa pag-aaral, there are billions or trillions na mga galaxy. So, hindi po natin alam kung kung gaano din kalawak ang galaxy or universe out there. At sinasabi po dito na tayo po, kung sino yung nagtapat kay Kristo, nagganap ang kanilang pakikipaglaban, natamo na nila ang tagumpay, na kung sino po ang nakay Kristo, ay we are bound to success. We are not bound to failure. At sinasabi po dito, tinakbo nila ang takbuhin at nakamtan ang gantimpala. Ni sinasabi po dito, kung tayo po ay nakay Kristo, tayo po ay sinasabi po dito, makamtan po natin yung tagumpay. At hindi lang po yung tagumpay, pati yung gantimpala po sa atin. At ang sanga ng palma na nasa kanilang mga kamay ay sagisag ng kanilang tagumpay. At ang maputing damit ay isang tanda na walang dungis ng katawiran ni Kristo na ngayon ay naging kanila. So, kung tayo po ay nakay Kristo or nasa Panginoon, ay kung tayo ay magtatapat sa Kanya hanggang sa dulo, ay yung walang dungis po daw na katawiran or walang bahid po daw ng kasalanan na robe ng righteousness ang Panginoon ay magiging atin. Kung tayo ay magtatapat sa Panginoon. At dito po sa mga hanay ng tinabos ay makikita po natin ang mga matuwid ay nadaramtan ng walang maliw na kabataan at kagandahan. Ang mga masama ay nagtataglay ng bakas ng sakit at kamatayan. So, kung titignan po natin, nasa atin po yung choice, mga kapatid. Simula pa po lang sa creation. Simula po sa pinakauna. Ay makikita po natin yung unselfish character ng Panginoon. Makikita po natin, kahit po tayo ay mahal ng Panginoon, ay hindi niyo po hiniling sa bawat isa sa atin na tayo ay maging ganyang or maging controlled. Kaya po sa una pa lamang ay hinayaan na po ng Panginoon na pumili tayo, magkameron po tayo ng freedom of choice. At makita po natin, ganun po yung freedom na binibigay po sa atin ng Panginoon. Tayo po ay hinahayaan ng Panginoon na mamili. Kaya nga po sinasabi dito sa Revelation 20 verse 15 po, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. As sinasabi po dito na kung sino man po ang pangalan niya ay hindi matatagpuan, kung sino man pong pangalan ay hindi po matatagpuan doon sa aklat ng buhay, ay sabi po dito, was cast into the lake of fire. So, para po sa atin bilang isang nagtatapat sa Panginoon, ilong po natin, i-desire, ayun po yung gawin nating desire sa bawat isa sa atin. Gawin po nating discernment yung masulat yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Dahil kung isipin natin, gaano kasaya na matagpuan yung aking pangalan doon sa aklat ng buhay. At makasama ni Kristo magpakailan paman at magkameron ng buhay na walang katapusan or walang hangganan. Ayun lamang po ang aking sasabihin at God bless po sa ating lahat.
Yan, salamat Faith sa iyong concluding part na naliwanagan. Nawa I hope and pray na naunawaan ng ating mga viewers ngayong umaga ang ating topic. Yan. Punta na po tayo sa ating reflection. Bigyan naman natin ng pagkakataon siyempre mag-reflection ng ating mga viewers ngayong umaga. Baka meron na mamapakanta rito. Yan. Jopet, bigay ko sa iyo. Ayan, alam kong ready na si Sister Kate and Sister Faith. Kasama naman siyempre si Ma'am Lina at saka si Brother Joseph sa mga magagandang boses na atin pong maririnig ngayong umaga. Ayan, bago po tayo dadako sa kanila pong mga, may nakita ko kanina dyan na kanta, pero i-surprise muna natin, no? Gusto ko lang po munang batiin si Ma'am Mayet Elpa Lita, happy Sabbath to all brethren. Good morning and God bless us all. Maraming salamat po, ma'am. Happy Sabbath din po. God bless din po sa inyo. And also, happy Sabbath po from Pastor Dave Murado. Happy morning and happy Sabbath, hope and love. Happy Sabbath po, Pastor. Happy Sabbath po, Pastor David Morado. Ayan. Pagbati po mula kay Ma'am Lina Perolina Pardocho. Ayan, parang happy birthday daw po. Pakibati si Mario Riel, isa sa mga deep member namin sa kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po. Panalangin din para sa kanyang kagalingan sa pinagdadaan ng karamdaman. Salamat po. Ayan, so sasama po natin yan sa prayer mamaya. Nanawa po ay patuloy kang pagalingin ng ating pong Panginoon sa iyo pong karamdaman at siyempre patuloy kang pagpalain ng Panginoon sa iyo pong kaarawan ngayon sa araw po ng Sabado. And then, ayan, happy Sabbath po mula kay Ma'am Adelaida Malibiran. Ayan, isang reflection mula kay Ma'am Maricel Soriano Pascua. Aking hilingan si Sister Kate na basahin ang reflection ni Ma'am Maricel Soriano Pascua. Natabunan na yata si Kate. Silip na lang po. Sabi po ni Sister Maricel Soriano Pascua, at kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Yun po ay mula sa Ezekiel 34 verse 31. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Awit 89 verse 34, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. Awit 149 verse 4, at sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya na mga tao. Marcos 1 verse 17. Thank you so much po, Sister Maricel. Ayan, maraming salamat po. Napaganda po ng reflection ni Ma'am Maricel Soriano Pascua, no? At napaganda din po mga kapatid yung sinabi po sa aklat ng Marcos 1:17 na ang kailangan po natin gawin ay sumunod sa ating pong Panginoon at tayo po'y kanyang gagawing mamalakaya ng mga tao. Ayan, and also good morning po from Christian Aumintado. Good morning po and happy Sabbath. Always pray at tapat mga kapatid hanggang dumating ang Panginoon. Amen. Praise God po. Kailangan po talaga nating maging tapat hanggang pagdating ng atin pong Panginoon. And also, meron po akong nakita dito, Brother Joseph, na request na kanta. Ay, di ko alam kung, ayan, sabi niya, pa-request po. Pwede po bang paawit si Brother Joseph? Ayun, Brother Joseph ay parang sa inyo ata ito. Nangako siya sa mga tapat. Ay, Brother Joseph, parang sa iyo ata ito naka-address. Parang delikado Paano ba i-start dito, Ma'am Lina? Alam niyo to, Ma'am Lina? Meron ng pagkarugtong. Kung hindi kaya ni Brother Joseph, nariyan naman po si Ma'am Lina. Sabi, Brother Joseph, sabi ng mga deaf, discipline yourself. Discipline yourself. Sabi nila, discipline yourself. Okay, nga ako. Parang gusto kong ibigay kay Kate.
Ay naku po, hindi ko po alam. Sige, ako na. Sige. Wala pa. Sige, ako na. I-interpret nyo, ha? Opo. Nangako siya sa mga tapat, ang sabi ko ay babalik agad, kaya't maghintay kayo't magpuyat, manatiling tapat hanggang sa wakas. Tibayan hanggang ako'y dumating, bayang nauli inyong tanggapin, putong natala to'y kakamtin, magtibay nga kayo't ako'y hintayin. Ayan, sabi ng ating Panginoon, tayo daw ay magtibay at maghintay sa Kanya. Salamat po, Ma'am Lilia Mupera. Yan, maraming salamat po, Ma'am Lia. Napaganda po ng awiting iyan na ang Panginoon po ay nangako sa atin na tayo po yung magtapat sapagkat siya po ay babalik according po sa aklat ng Juan 14, ang talata po ay 3, mga kapatid. So kailangan lang po talaga natin gawin ay magtiis sa mga pagsubok na mayroon po tayo sa ating pong kapanahunan ngayon. At ang sabi naman po ni Ma'am Mary Ann Recalde, ating pong hilingan si Sister Faith na pakibasa. So, good morning po at happy Sabbath po sa inyong lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po sa banal na salita, kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin? Ayun po. Amen. Ayan, maraming salamat po. At ang sabi naman po ni Ma'am Daling Ugat, thanks po sa lahat ng bumubuo ng Hope and Love. Pagpalain po tayong lahat ni Lord, lalo na po sa mga pastor at pastura. Ayan, sa mga pastor at pastura daw po na atin pong kasama ngayong umaga. At ang sabi naman po ni Ma'am Noemi Fadalan, praise God has shown to us the end result of this controversy between Christ and Satan. Satan is defeated foe. I pray that we will not side on him. Choose Jesus because in him there is real joy and happiness in the midst of crisis. He promised eternal life. Amen po, Ma'am. Napaganda po talaga ng inyong pong reflection. No? Kailangan po talaga nating piliin na tayo po'y maging sa side ng ating pong Panginoon at hindi po sa side ng kaaway upang tayo po ay magtamo ng buhay na walang hanggan na kanya pong ipinangako sa atin. Ayan. So, Brother Joseph, meron ka pa bang nakikita dyan? Yan, galing kay Daling Ugat. Sabi po diyan ni Daling Ugat, thank you so much po, Lord, dahil napakalaki na po ng ipinagbago ng anak kong si Mark Anthony Buban. Naka-recover na po siya sa kanyang sakit. Sobrang thank you po talaga sa lahat ng tumulong sa financial, sa pag-pray, sa lahat. Thank you, Lord. And praise the Lord sapagkat gumaling na po ang inyo pong anak. Yan, si Mark Anthony. Yan. Thank you so much po, Sister Daling Ugat. God bless po sa inyo. Yan, galing na po kay Ate Noemi Canapate. Sabi niya po diyan, good morning po. Binabati po tayo ng good morning po niya. Muli po, Hope and Love Team, and to all the viewers, happy, blessed Sabbath po sa ating lahat. And galing naman po kay Elsie Mendoza, amen. Salamat po sa mensahe na napakaganda at happy sa lahat. Yan. At Brother Lito Manalo, happy Sabbath everyone. Good morning Kuya Lito and happy Sabbath din po. Ayan, so Brother Joseph, ay wala na akong nakikita ng ibang reflection dito. Ayun, meron. Pa-request, ayan, ayun. Sabi po ni Ma'am Daling Ugat, pa-request po ng kanta kay Sister Faith. Ayan, Sister Faith daw. Susundan kita, oh Jesus. Ayan. Wait lang. Iba talaga pag Kuya Jopet eh. So, pwede po bang pasample muna? No.
Ano po, ng part na to para mag-gets ko po. Susundan kita, O Jesus. Yun yung tono niya. Hindi ko na ituloy. Baka, ano eh. Hindi, doon yung kasunod po na lang hindi ko gets. Hindi ko po alam. Parang Yung si Ma'am part- Lina, alam na alam po ata ito ni Ma'am Lina. Talagang iba Lagi talaga pa kapag natin- yung nanay na natin na nandito, no? Kasama natin kapag kasama natin yung nanay natin. Talagang, Ganun ba? Pag may nanay, talagang laging may tagasagip? Feeling kabataan din ako eh. Kasi puro kabataan kayo eh. Kahapon pa ha. Sige. So, sinisigaw po ng daddy ko dito sa himnal daw. Oh, mga anak, ito ang tono niyan. Susundan kita, wasus. Anumang kahinatnan, saan man ikaw umayo, Jesus ika'y susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos, itakwil ka man ang lahat, Jesus, ika'y susundan. Ayan, sabi sa awit, kahit anong mangyari, susunod tayo kay Jesus. amen. Kaya po pala napaganda ng awit ng mga kapatid, mga kaibigan. Kanina ay nangako siya sa mga tapat. Ngayon naman ay nais ng Panginoon na tayo po'y sumunod sa Kanya. Kahit anuman po yung mangyari, ang sabi roon, itakwil ka man ng lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po'y susunod pa rin sa ating pong Panginoon sapagkat ang Kanya pong dugo ay nabuhos doon sa cross para po sa ating mga kasalanan. Ayan, napaganda po ng awitin. Maraming salamat po, Sister Daling Ugat. And, Brother Joseph, meron ka pa bang nakikita dyan? Yan, batiin lang po natin dito si Ate Saida Jenny Delenuang. Happy blessed Sabbath to all and salamat po sa magandang devotional. Salamat po Ate Saida. Good morning po sa inyo. Ingat po kayo lagi. And Daling Ugat, siya po ay merong sinabi dito. Amen po. Thanks po Sister Lina. Yan. Talagang Salamat po. ako ang pinapaawit. Pinasa ko kay pinasa naman kay Ma'am Lina. Si Ma'am Lina ang nag-worry. Pasa-pasa, no? Ang sabi po rito ni Ma'am Merna Mendoza, galing talaga ng boses ni Sis Lina. Napakasaya talaga sa Hope and Love. Ang gaganda ng message. Amen po. Mas Amen, maganda amen. po magaganda din po yung boses nila, no? Nila Sister Faith, nila Sister Kate, nila Brother Joseph. Siyempre nila Ate Weng, ni Ma'am Emma, nila Pastor Porto, nila Pastor Joby. Talagang napaganda po ng kanila po mga boses, no? Ayan. So, Brother Joseph, meron pa ba? Parang wala yung boss, yung pangalan mo. Jopet. Puro position pero walang pangalan niya, no? Okay. Oo. Galing na mo kay Ma'am Hymen ay Benjamin Bukid. Bukid do. Good morning. And happy Sabbath po sa inyo lahat. God bless. Yan. Salamat po, Kuya Benjamin. Yan. From Mirna Mendoza, good morning. Happy Sabbath God bless everyone. Yan. Yun lang po yung aking mga nakikita ditong mga... Yan, si Kuya Nemi. Batiin po natin si Kuya Nemi po ng good morning. Happy Sabbath, Kuya Nemi. Elder po ng Lian, Batangas na masipag sa pagkakampas na walang kupas sa pagkain ng sibuyas. Yan, good morning po na Nanay Nancy Pameronag from Nasug po, Batangas. Kamusta na po kayo diyan sa Nasug po, Batangas? Hindi na po makakapasyal. Minsan pasyal po ako diyan. Yan. Kay Ate May De Leon Sumeya, good morning po Ate May Sumeya. I hope and pray na okay lang po kayo diyan sa inyo. Diyan from Japan. Yan. Yun na po yung aking nakita ngayong umaga. Yan. At pag-pray po natin ang ating mga pre-request. Meron ba tayong mga pre-request na sinasalin ngayon ni Brother Jopet Bakas? Pa-prayer request po yung start na ng crusade namin bukas dito sa Makiling District. Tuloy-tuloy lang po natin siyang ipamnalangin. Yes.
Si Pastor Porto yung aming speaker under ng Deaf Ministry. Wow. Ayan. Brother Jopet, nailagay mo na ba yung ating mga... Parang nalagay na ata ni Sister Kate. Okay, nailagay na. Okay. Kung wala na, meron bang prayer request? Mga aking mga kasama? Isama po natin sa prayer yung atin pong ang akin pong bayan, ang Palawan, na doon po ay tumama yung bagyong Odette, no? Nawa po ay makabangon ang Palawan. Sama po natin sa prayer. Ayan, Brother Joseph, meron pa dito. Gusto niya tagang magkanta si Sister Faith. Parang ikaw yan Hindi ako yan, hindi ko si Sister Faith talaga yung gustong pakantahin yan. Wider than snow. Mapapaawit na ngayon. Habang naghihintay, habang i-prepare ni Sister Faith ang kanya pong awitin, ay meron din pong nag-request dito. Si Raul Visonya, sabi niya, good AM po. Happy Sabbath. Paawit naman po ng Lakad sa Liwanag. Ayan. Lakad sa Liwanag. Simulan mo na. Ito meron. Ito yung, ayan, Lakad sa Liwanag. Yung salita ng Diyos. So, Kakantayin natin yan. Yan. Makabawi sa mga viewers. Ayan, so sige. Kailangan to. Sige, Brother Joseph. 1, 2, 3. Go! Lakad sa liwanag ng salita ng Diyos, nang ang pala ay kaunting lubos. Kung lalakad tayong ganap sa pagsunod, tatahan sa atin si Jesus. Magtapat ka, pagkat walang iba nadaan sa ligaya, kundi patalima. Okay? Tapos Amen. na. Napakaganda talaga ng boses ni Brother Joseph. Ang lamig-lamig talaga. Sabay sa atin pong panahon Kung niya. naramdaman ko, malamig. Napaganda po mga kapatid ng awitin na ang sabi po ay lakad sa liwanag. So ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng lumakad sa madilim sapagkat wala po tayong makita doon. Kundi ang kailangan po natin gawin ay lumakad doon sa liwanag. Sapagkat ang sabi po roon, tayo po ay mayroong tatalimahin mga kapatid. Ayan, napakagaling. So ang sabi rito, okay ka, Brad Joseph, galing mo. Aba, talagang. Hindi po, konti lang po yun. Napakagaling. Ayan, so atin ang hilingan si Sister Faith. Ayan, yung awiting wider than snow. Napaganda rin po ng mensahe ng awit na itong mga kapatid. Nais ko poong Jesus maging ganap, kaluluwa ko'y tahanang masikap, iwalat ang lahat ng pampahirap, paputiin akong parang pusila. Poong Jesus, ako'y iligtas at pagmanahin ng buhay at kalas. Amen. Amen. Maraming salamat. So Brother Joseph, yun lang ang aking nakikita na mga request ng kanta. Sayang, hindi na parang walang nag-request kay Sister Kate. Baka bukas, baka meron na mag-request kay Sister Kate bukas, no? So Brother Joseph, akin na ibalik sa iyo ang pagkakataon. Kung wala na ko lang, merong mga nagbigay uli dito ng mga mga pre-request sa bandang dulo. Yan, si Ati Tess de la Cruz. Yan. Happy Sabbath everyone. Pasama naman po sa prayer ang mga tinamaan ng bagyo. Salamat po muli. God bless. At si Nelson Ganyola, pakisama po muli sa dalangin ang kalusugan ko at patuloy na kagalingan at sa mga gamot at pagpalain ng Panginoon ang lahat ng ito. Yan. At meron pang dulo, meron pang sinabi dito, mahabol, Ellen Cacao, good morning and hope and love family. Happy Sabbath to all. Please pasama po sa prayer ang apo ko, si
Scarlett, hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. Thanks po. God bless us. Yan. Kasama po natin yan si Sir Faith sa ating mga panalangin ngayong umaga. Yan. Kung mailagay ni Sir Kate, yan. Ni Jopet, yan. Okay, tayo po ay mananalangin na po at tayo po ay pangungunahan ni Sister Faith Martos sa isang closing prayer at mga prayer requests. So, tayo po'y manalangin po. Ikaw na dakila, Ama, makapangyarihan, puspos ng kadakilaan sa araw na ito. Ama, lumalapit kami sa inyo bilang isang makasalanan at isang mahina. Ama, patawarin kami sa aming mga kasalanan na amin nagagawa sa isip, salita at gawa. Ilihim man po ito o ihayag. Ama, nagpapasalamat kami sa inyo ang paggabay sa amin sa pang-araw-araw. At salamat po dahil nakarating po kami dito sa rest day na ibinigay niyo po sa amin at isang kaligayahan po ito sa amin na dumating po ulit ang araw ng kapahingahan na siyang pinaging banal upang magkameroon kami ng kapayapaan sa aming puso at isipan. Ama, lumalapit kami sa inyo at humihiling na lahat po ng may mga karamdaman at pagalingin sila at lahat po ng mga medicine na kanilang tinitik ay pagpalain niyo po ito na magbigay sa kanila ng kalakasan ng kanilang pangangatawan. Bigyan po sila ng palakasin po ang kanilang mga katawan at ang inyong Holy Spirit ang siyang sumakanila at magpaligaya sa kanila na kahit nakaranas po sila ng mga ganong bagay ay napanghawakan po nila na kahit na nakaramdam po kami ng mga bagay na sa aming mga karamdaman ay Ama, panghawakan po namin ang inyong promise na ibinibigay sa amin at panghawakan namin na sa pang-araw-araw ay naandyan po kayo lagi at iniingatan kami at magbigay kasiyahan magbigay kasiyahan po ang mga anghel na siyang isasahid niyo po sa amin, bigyan po silang kasiyahan. Ama, pinapanalangin po namin ang may mga kaarawan po sa araw na ito, Ama, maging isang masaya at dakila at isang banal na araw ito sa kanilang mga buhay at makita po nila sa kanilang mga sarili na yung another year at another blessings na ibinigay po sa kanila ng Panginoon at ipinalapit po rin namin yung Palawan or Visayas po na siyang nakaranas po ng typhoon or bagyo, Ama. Lumalapit kami sa inyo, Ama. Tulungan po sila, mag-send po kayo ng mga holy angels na siyang gagabay sa kanila na pagkakaingatan sila, Ama. Ama, lumalapit kami sa inyo. I-keep safe niyo po ang mga taong naroon. Pagpalain sila, Ama, bigyan sila ng mga blessings na tutulong po sa kanila upang makaahon po ulit sa kanila at bigyan niyo po sila ang kasiyahan at bigyan niyo po rin sila ang kaaliwan, Ama. At pinapasama po rin namin sa dalangin lahat po ng may mga karamdaman na si Brother Mark Anthony at si Brother Nelson at Scarlett at si Sister Scarlett at mga prayer request din po ng karamdaman ni Sister Marisa at Sister Irish at Sister Elsie Mendoza at Hendy Kapanate. At Ama, lumalapit kami sa inyo na kami ay may mga kahilingan sa bawat isa sa amin. Kaya Ama, kayo ang nakakaalam na kayo ang mag-guide sa amin. At kung ito man po ay nakabuting kahilingan para sa amin, ay Ama, sana po ay mangyari or matamasa po namin ito sa bawat isa sa amin. Ama, paggibanalin ang araw na ito at maging pagpapala po kami sa mga tao, mga kasalamuha po namin. Magbigay pagpapala
rin po kami sa aming mga taong makakasalamuha sa araw na ito. Ama, ang kadakilaan at kapangyarihan ng inyong pangalan ang siyang maitaas namin sa pang-araw-araw na ito. Gabayan kami sa buong maghapon na dadaan at lamang po aming hilingin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat Faith na sa isang panalangin. Tayo po ay dako na sa ating mga viewers. Batiin po natin ang ating mga viewers ngayong umaga. Kaya binabati po namin si SP Catalan at Mildred Ramos, Gendra Only, and Kuya Nemi Martus at Sister Emmy Escalona from Chaong Quezon o Candelaria Quezon na kanyang church member. Heidi De Leon, Melba Gonzalez, Mirna Mendoza, Nisa Ven Muelo Mangharing. At mga puso-puso, Joy Nantes Atun, Ryan Piritos. Yan, shout out sa iyo. Ryan Piritos. Yan. Leila Bundalian, Rowena San Jose Bughaw, Marilyn Ilagan, Vabe Naka at Ellen Cacao. Yan. Good morning po sa inyong lahat at hindi ko na po mababati lahat kayo. Pero kami po ay hindi ko mabanggit isa-isa ang pangalan nyo. Kayo po ay binabati na po namin in general. Happy Sabbath po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan. Dako na po tayo sa ating parting words sa ating dito, sa aking mga kasama. Unahin po natin si Sister Kate. Ayan, so una-una po sa lahat, pinasasalamatan ko po ang Panginoon sa pagkakataong ito na muli tayo po ay nakapag-aral at muli na naman po tayong natuto ng kanya pong mga mensahe. At masaya din po na naging kasama ko po kayo ngayon. Ma'am Lina, nanay, nanay po namin, si Brother Joseph po, si Brother Jophet, at si Sister Faith. Sa inyo po, lalong-lalo na po sa inyo. At nawa, ito po mga aral na ito at mga mensahe na ating pong natutunan ay hindi na mawala. At tumatak na po talaga ito sa ating mga puso at isipan at maging gabay po natin sa araw-araw. At salamat din po sa lahat ng mga taga-subaybay natin na patuloy po sa pagtutok sa Hope and Love at sa mga iba pa pong araw, sa mga kasunod na araw ay huwag naman po kayong mawawala. Ano po, dahil sayang kung meron po kayong mami-miss na mga mensahe. So, yun po. Happy Sabbath po sa ating lahat at ingat po tayo at good morning po muli. Yan. Salamat Kate sa iyong kasigilahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dako naman po tayo kay Ma'am Lina, nanay ng lahat. Nanay talaga ng lahat. Okay, salamat na ano to? Tinatanggap niyo ako bilang inyong nanay. Pwede bang mami? Para medyo sosyal. Okay. So, salamat din po sa aming mga viewer at kayo po ay patuloy na kami ay sinamahan at tayo ay sama-sama ding nag-aral ng ganitong paalala na ang bawat isa ay kailangang magtumibay at laging tumingin lang sa ating tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa ating speaker. At salamat din sa inyong dalawa, Brother Jopet and Brother Joseph, kasi you are now learning and improving sa ating pag-broadcast na kahit wala si Pastor Porto at saka si Pastor Juby ay tayo ay tuloy-tuloy sapagkat kayo ay naandyan. Salamat Sister Kate sa iyong patuloy na kasiglahan at tuwing Sabado at Linggo ay naandito ka sa ating morning devotional. Salamat din po. At ang akin lang pong laging hiling na tayo po ay maging matatag sa ating pananampalataya. Siyempre, yung akin pong laging kahilingan din na sana po yung ating link ay makarating sa ating mga kakilala, mga kaibigang mga deaf,
upang sila din naman ay ma-inspire at ma-excite din na makarating doon sa langit na bayan at totoong kagalakan sa kanila na hindi pa nila nararanasan na sila'y makarinig at makasalita. Pero doon sa langit, ito ay tunay na ipagkakaloob sa kanila. Salamat po and happy Sabbath. Salamat sa pagkakataon, Ma'am Lina, na makasama ka namin dito sa Hope in Love Morning Devotional. Salamat po. At dako naman po tayo sa ating speaker ngayong umaga, kay Faith Martos. So, yan. So, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsubaybay po. Sana po ay subaybayan po natin dahil yung under po ng Hope and Love ng mga to be like Jesus, mga messages, letters to young lovers, at yung iba po mga programa ng Hope and under po ng Hope and Love. Ano po? At kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy niyo po aming subaybayan at ayun nga po at patuloy po nating i-share po ito sa ating mga kilala at i-share po natin yung link ng live para sabay-sabay po tayong magbulay sa salita ng Diyos, ano po, at sabay-sabay din po nating makadakilaan ang Panginoon, ano po. At nagpapasalamat po ako sa invitation po at isang opportunity po ito ibinigay po sa atin, sa ating lahat, at ayun lamang po at blessed happy Sabbath ulit po sa ating lahat. Salamat, Faith, sa iyong pagmamahal sa Hope and Love. Yan, diyan nga may Hope and Love eh. Yan, maraming salamat, Faith, sa iyong pagtugon sa isang panawagan ng ating Panginoon. Yan. Punta naman tayo kay Jopet Nabakas, ang ating co-host. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Lina. Sister Kate, parang nabitin na si Sister Kate, gusto talagang kumanta. And Sister Faith, maraming salamat sa iyong pagkanta. Brother Joseph, talagang napakalamig ng iyong boses ngayong umaga. Talagang napakaganda. Maraming salamat po sa lahat ng tagapagsubaybay ng programa po ng Hope in Love. At nais po namin kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng Sabado. Ganon din po ang aking pong pamilya diyan po sa Palawan at ang lahat po ng taga Palawan sapagkat sila po yung talagang na tinamaan ng bagyo, no? Ang signal number 3, yung bagyong Odette. Nawa po ay bangon Palawan, kapit lang po sa ating pong Panginoon at sa mga parte po ng Visayas, no? Kapag may mga pagsubok, ay kapit lang po tayo sa ating pong Panginoon. At syempre, nais ko lang pong i-promote ulit ang programa po ng Hope and Love to be like Jesus every Monday and Tuesday po yan, 8:30 hanggang 9:30 po ng gabi. Atin pong pinag-aaralan dyan ang Step to Christ or yung paglapit kay Kristo. At syempre yung mga programa po ng Hope and Love, ang messages to letters to young lovers, at ang bagong programa po na gagawin ng Hope and Love. Ayan, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin ay patuloy pong lumakad sa liwanag ng ating pong Panginoon at magtapat sapagkat siya po ay nangako na siya po ay muling babalik upang tayo po ay kanyang dadalhin sa bayan na kanya pong ipinangako sa bawat isa sa atin upang tayo po ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po and may the Lord God bless us all. Yan, salamat Jopet sa iyong pagtatalaga sa gawain ng ating Panginoon at makibaghagi sa ministeryo ng Panginoon natin. Yan. Ngayong umaga ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat nariyan kayo, nakasama nyo kami sa morning devotional. Salamat po sa walang sawang pagsuporta at walang sawang pakikinig sa mensahe ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon at meron lang po akong promotion promotion po dito. Ngayon pong darating na Sunday, nawa ay panalangin po natin na matuloy po itong isang napakagandang mensahe po na may pinamagatang 3 Angels Message and the COVID-19 Pandemic. Isa pong gumawa po tayo ng isang programa na matatapos po yung ating taon ay meron po tayong programang ginawa. Ito po ang series po ito ni Pastor o Dr. Glenn Mariano. Ito po ay isang professor sa AUP at nakapagtapos po ng sa IS po. Yan. PhD po siya. Nawa ay tayo ay
Matuloy po ito ngayong December 19, ngayong linggo. Yan, hinintay na po lang po ang approval ng Hope and Love Committee. Yan. God bless po sa ating lahat. Nawa mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po nating dakilain ang ating Panginoon at huwag na huwag kayong mawawala bukas. Meron pang sunod. Hindi pa natatapos ang salita ng ating kailanman hindi matatapos yan. Kaya bukas, kabang-abang po muli ang ating programa at topic nating pag-aaralan. At God bless at pagpalain po ang bawat isa atin. Bye-bye na po. Thank you mga donors and supporters. Thank you viewers. Thank you sa lahat. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin,
aking panalangin, tayong lahat ay magkasama.